Start tayo sa chipset. Dimensity 725G ang nandito. Yung ganitong chipset kapareho din ng nasa Tecno Common 35G na 8512 na variant na halos identical sa presyo. Dimensity 750 naman ang pinakadikit na chipset ng nasa Oppo Reno 11 5G, pero yon ay nasa 25,000. Para may idea lang tayo sa price range kung anong chipset ang nakalagay sa isang smartphone. Number 2, screen. Full HD Plus na AMOLED display ang linagay dito. 120Hz din para sa refresh rate, so green flag tayo dito. Number 3, memory and storage. Sa ngayon, pagkakaalam ko, 12256 variant pa lang ang available. Yung flash memory nito ay UFS, so safe na naka-on yung Fusion RAM. So green flag tayo ulit dito. Number 4, battery. 4,600 mAh ang nandito, red flag. Sana ginawa na lang ng standard na 5,000 mAh. Pero green flag kasi supported ng 100 watts. So nag-charging speed test ako dito. Nag-start ako sa standard na 20%. Na-full ito ng 35 minutes. Mabilis naman itong na-full, parang pwede na rin. Number 5, claim. Ito ay rated IP53, pero clear ko lang hindi yan para masubmerge. Pwede ka rin dito mag-charge via reverse charging or wireless charging. Merong bypass charging, so dito sa number 5 maraming green flags. Number 6, camera. Ito ang sample ng 32 megapixel para sa selfie camera. Sa akin, green flag kasi malinaw. Itong Note 40 Pro Plus, ang main shooter nito ay 108 megapixel sa 1440p. Ito ay sample ng pictures. Sa akin, green flag kasi klaro. Ito rin ang video settings na available. Sa video stabilization, green flag kasi suwabe. Number 7, inclusion or kung ano ang nasa loob ng box. Dito na tayo sa last part, ito ang conclusion. Tanong natin, sulit ba sa ganitong presyo? Dahil Note series ito, balik muna tayo sa Note series na pinaggalingan or yung predecessor. So ito ang Infinix Note 30 5G. Kung chipset or specs ang usapan, upgrade ito. Kasi yung Note 30, Dimensity 6085G chipset ang nandito. IPS display at 8GB RAM lang. Pero sa presyo, di magka-level kasi 9.5 to 10K ang presyo. So angat tayo sa mas mataas na version. Ito na nga yung Infinix Note 30 VIP. Ang SRP nun nung na-release ay nasa 14K din. Pero di hamak na mas maganda yon kasi Dimensity 8050 5G ang chipset. Sa camera, 108 megapixel pero 2160 pixel na. Sa Note 40 Pro Plus kasi ay nasa 1080p lang. Sa battery, lamang din ng VIP kasi 5,000 mAh versus 4,000 mAh ng 40 Pro Plus. Lamang lang yung 40 Pro Plus kasi 100 watts na. Pero 68 watts naman ang nasa VIP, mabilis din naman yan. Next, alis tayo sa Note series, punta naman tayo sa price range. Kung yung 14K plus ng Infinix Note 40 Pro Plus ay sulit ba? Tapos sabihin na natin, gusto mo kasi talaga ng curved screen kasi nga wala sa VIP. Kung sa presyo ang usapan, meron mas solid pero mas mahal ng 1K pero mas lamang ang specs. Ito yung Infinix Zero 30 kasi naka-Dimensity 8020 chipset. Halos identical yan ng Infinix Note 30 VIP. Pinagkaiba lang na Zero kasi ito naka-curved edge at mas mataas ng onte ang chipset ng nasa VIP. Alis tayo sa Infinix, punta naman tayo sa bago na model. Ito ang Tecno Common 30 Pro 5G. Ayan, di hamak na mas mataas ang specs kung kaya mo pa naman stretch yung budget mo. Kasi naka-Dimensity 8200 Ultimate,
5000 mAh, yung 50 megapixel niyan wag mong ismolin kasi naka Sony sensor at naka 2160p din. Mga option lang naman ito na pwede natin pag-isipan para mas masulit natin yung perang pinaghirapan natin. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na walang sugar coating na review, ako si Kuya Getsmo, a peace.